Kabanata 441. Kinabukasan, umalis si Luna ng 20 minuto ng mas maaga kaysa sa napagkasunduang oras ng pagkikita batay sa kanyang prinsipyo ng pagiging nasa oras kapag may date kasama ang mga babae. Habang papalapit na siya sa lugar ng kanilang pagkikita, tumunog ang kanyang telepono. Si Molly pala ang tumatawag. Sa kabilang linya, ramdam ang kaba sa boses nito. Luna, andyan ka na ba? Ma'am, kaka-rating ko lang, sagot ni Luna. Pasensya na, Luna, parang may aksidente sa unahan at sobrang traffic. Mukhang malalit ako, sorry talaga. Walang problema, maglilibot muna ako dito sa malapit at hihintayin kita. Huwag magmadali, ingat ka sa daan ha. Safety first, okay. Ma'am, okay, sagot ni Molly, na may halong ginhawa sa tinig. Matapos niyang tapusin ang tawag, nagsimulang maglibot si Luna sa mall. Ito ang pinakamalaking premium outlet mall sa Imperial, na puno ng sunod-sunod na tindahan ng mga luxury brands. Halos lahat ng kilalang brand ay nandito. At syempre, yung mga brand na kayang magbayad ng rente sa ganitong outlet ay talagang mga respetadong pangalan sa industriya. Habang nagmamasid lamang siya sa mga bintana ng tindahan, may isang shop na may vintage na estilo ang hamuli ng kanyang pansin. Huminto si Luna sa harap ng tindahan, hindi maiwasang mapatingin at huminto sandali sa kanyang paglakad. Ito na nga, ang bagong branch ng History. Habang tinitingnan ang karatula ng History, bahagya nang napangiti si Luna na may halong panghihinayang. Kahit na nagsisimula ng kumita ang kanyang studio, umaasa pa rin ito sa mga pribadong order, wala pa silang sariling butik. Sa hanggaring matuto at magmasid, humanda si Luna na pumasok at maglibot sa loob ng tindahan. Welcome sa History, isang matamis na bati ang narinig mula sa loob. Miss, anong estilo po ba ang hinahanap ninyo? Isa sa mga staff ang masiglang lumapit upang asikasuhin siya. Itinaas ni Luna ang kanyang sunglasses sa ulo at sinabi. Naglilibot lang ako, huwag niyo akong alalahanin. Sige po, kung may kailangan kayo, huwag po kayong mahihiyang tawagin ako. Ma'am. Pagkatapos ng lahat, prime location nga naman ito. Kitang-kita na malaki ang ginastos para sa storefront ng History. Mula sa labas hanggang sa loob, ramdam mo ang karangyan. Upang umayon sa estilo ng mga damit. Ang interior design ay may oriental na tema, may classic na screen na may painting ng mga bulaklak at ibon. May mga upuang mahogany, rattan sofa sets, at mga anti-gong paso bilang dekorasyon, na parabang dinadala ka pabalik sa nakaraan. Siyempre, bukod pa riyan, ang pinakamahalaga ay ang mga damit. Hindi pa dumarating si Molly, at sobrang nakatutok si Luna sa pag-aaral ng kakumpetensya na tuluyan niyang nakalimutan ang oras. Nang makita ng ilang staff na matagal na siyang nag-iikot at tila walang balak bumili ng kahit ano, unti-unti silang nagsimulang minus. Nang suriin nila ang paraan ng pananamit ni Luna, napansin nilang hindi siya gaanong kaaya-ayang tingnan, kaya nagbago ang kanilang mukha. Pasensya na po, miss, weekend ngayon at peak time ng negosyo namin. Sobrang dami po ng customer sa tindahan, kaya kung wala kayong balak bumili ng kahit ano, pwede po bang pumunta na lang kayo sa ibang lugar at huwag pong makaabala sa aming negosyo. Magsasalita na sana si Luna nang madaanan siya ng mga tindera, bago sila halos tumalon patungo sa pintuan. Miss Hudson, Miss Jean, halika na kayo, tamang-tama ang pagdating ninyo, may mga bagong dating na stock ngayon, tiyak magugustuhan ninyo ito. Hindi sinasadya, lumingon si Luna at nakita na sina Kendra at Wendy, ang malalapit na kaibigan ni Snow. Alam ng mga tindera na malalapit na kaibigan ng kanilang boss na si Snow ang dalawa. Bukod pa rito, sila'y mga sosyalita na may mataas na kakayahang gumastos, kaya't labi silang naging magiliw. Nang makita ni Kendra si Luna, agad nagiba ang itsura niya, parang nakakita ng langaw. Cherry, bakit kayo tumatanggap ng mga basurang bisita? Anong nangyari kanina? Tanong ni Wendy. Tumingin ang shop assistant kay Luna at sinabi, kilala niyo ba siya? Matagal na siyang paikot-ikot dito pero wala namang binibili. Sa katunayan, suot pa niya ang damit ng spirit. Pinaghihinalaan kong sinasadya niyang maghanap ng mali at may mintas. Kaya pinayuhan ko na lang siyang pumunta sa ibang lugar. Napangiti si Luna sa sinabi ng babae, parang nakakatawa. Hindi ba siya pwedeng pumasok sa isang Hermes store kung naka-Chanel siya? Pero dahil doon, may isang bagay siyang napagtanto. Mukhang mahigpit na binabantayan ng History ang spirit, hanggang sa puntong sobra ang pag-iingat nila. Kung hindi, hindi naman sana magkakaroon ng ganoong galit ang isang shop assistant laban sa spirit at lalo na, hindi niya agad makikilala na mula sa spirit ang suot ni Luna. Humalukip-kap si Kendra at may pangmamaliit na sabi. Ha, anong klaseng taong yan? Ni hindi kayang bumili ng mga high-end na gamit at hanggang peke lang ang afford, malinaw na nandito lang para may mentas at maghanap ng mali. Parang may biglang naalala si Wendy, kaya sabi niya sa pinalabis na tono. Ay Luna, nasaan na ang black card mo? Tama, hindi ba ang astig mo pang i-swipe noon? Bakit hindi mo na lang ilabas ngayon at magpatuloy sa pag-swipe? Ano, nawala na ba? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Luna, nandito ka rin pala, sa sandaling iyon, pumasok mula sa labas si Snow. Miss Windsor. Sabay-sabay na bati ng mga shop assistant nang makita nila siya. Lumapit si Kendra at mahigpit na kumapit sa braso ni Snow. Snow, nandito ka na. Nakakainis ang babaeng ito, walang hiya siyang pumunta rito para saruan ang tindahan mo. Malumanay na sinabi ni Snow, Kendra, huwag mong sabihin yan.
Sino mang pumasok ay panauhin. Ang motto ng aming serbisyo ay Diyos ang mga customer. Bueno, dapat mo pa ring tingnan kung anong klaseng mga customer sila. Isa kang high-end na brand. Kung makikita ng ibang mga customer na may mga ganyang taong bumibili ng brand mo, masisira ang reputasyon ng brand mo. Sa sandaling iyon, isang matatag na boses ang narinig mula sa likuran. Gusto ko ito, lahat ng ito ay kukunin ko. Nang marinig niya ang pamilyar na boses, agad na tumangala si Luna at nakita si Molly na kausap ang isang tindera habang itinuturo niya ang hanay ng mga damit ng may malamig na ekspresyon. Okay, tutulungan kitang ipack to. Gusto mo ba lahat to? Hindi inasahan ng shop assistant na bigla na lang maisasara ang ganitong kalaking deal nang hindi man lang nagsasalita, kaya halatang excited siya. Ma'am, lahat ng iyan. Miss Smith, nang makita ni Snow kung sino iyon, lumiwanag ang kanyang mga mata at agad niyang iniwan si Luna at ang iba pa para lumapit sa kanya. Hindi ko inakalang magugustuhan mo rin ang mga damit ng history, Miss Smith. Isa itong malaking karangalan. Kabanata 442. Sino ka? Maturay na tanong ni Molly sa babae na biglang lumapit para makipag-usap sa kanya. Miss, ito po ang aming boss. Mabilis na ipinakilala ng shop assistant sa kanyang tabi. Miss Smith, Windsor ang apelyido ko. Heto ang aking name card. Iniabot ni Snow ang name card sa kanya, tapos tumingin siya sa shop assistant at mariing sinabi, Miss Smith, ibibigay ko sa iyo ng libre lahat ng mga damit na ito. Nagtaas ng kilay si Molly sa biglaang kabutihang loob na iyon. Ano bang ibig mong sabihin? Ngumiti si Snow ng mahinahon. Ang totoo, Miss Smith, karangalan para sa amin na nagustuhan mo ang mga damit ng history. Ang lahat ng ito ay maliit na paraan lang para ipakita ang aming pasasalamat. Mas masaya ako na makita ang aming mga damit na isinusuot ng mga taong bagay sa kanila kaysa sa anumang kita. Nagbulungan sina Kendra at Wendy sa tabi-tabi. Miss Smith, aling Miss Smith ito? Ang dami ng damit, siguro akong nagkakahalaga ng daan-daang libo lahat ng ito, pero talagang ibinibigay ni Snow ng ganito lang. Smith ang apelyido niya, baka siya ang anak ni General Zachary Smith. Habang iniisip iyon, lumapit si Wendy ng mahinahon para makipag-usap. Miss Smith, hindi na nakapagtataka na nagustuhan mo ang mga damit ng history. Ang iyong karisma ay talagang classic, talagang bagay sa ganitong estilo. Habang iniisip kung paano siya maaaring makilala ng anak ng sikat na pamilya, hindi rin umatras si Kendra. Oo, lalo na ang kulay na Moonstone White na ito. Talagang bagay sa'yo. May ilang bagong disenyo pa sa tindahan. Gusto mo bang subukan ang mga ito? Lubos nang naiwan sa likod si Luna. Nang makita niyang bumibili si Molly ng mga damit, hindi niya agad maiwanan ang lugar, kaya naupo na lang siya sa sofa at iniisip na sasamahan si Molly pagtapos na ito. Sa sandaling iyon, ramdam ang galit ng mga sales assistants na dati nang nag-alok ng tulong kay Luna, nang makita nilang ayaw pa rin niyang umalis. At dahil sa pagtatalo nila sa kanya, nawala pa sa kanila ang napakalaking deal sa negosyo. Gayunpaman, kasabay nito, may isang VIP na naruroon at hindi magandang asal na palayasin ang isang tao at guluhin ang karanasan sa pamimili ng customer, kaya't nakatitig lamang ang mga ito sa kanya ng may pagmamataas. Parang lutang si Luna, hawak niya ang baba habang nakatingin kay Molly, nakapwesto na para bang isang lalaking naghihintay sa girlfriend niyang matapos mamili. Sa wakas, natapos din si Molly sa pamimili. Miss Smith, naipak na po namin ang lahat ng inyong mga damit. Maingat na inayos ng mga shop assistant ang iba't ibang laki ng mga bag na puno ng mga damit. Okay, tumanggo si Molly. Tiningnan ni Snow ang mga pinamili, saka magiliw na nag-alok, mukhang medyo mabigat ang mga ito, Miss Smith. Hayaan niyo na lang at ipapadala ko sa inyong tirahan mamaya, ayos lang ba? Hindi na kailangan, agad na tumanggi si Molly. At saka, salamat sa mabuti mong intensyon, pero hindi ako tumatanggap ng gantimpala kung hindi ko naman iyon karapat-dapat. Kaya wala ring dahilan para ibigay sa akin ang mga ito ng libre. Ang una talagang intensyon ni Snow ay makilala si Molly, at nagawa na niya iyon sa naging pag-uusap nila kanina. Alam niyang hindi basta-basta tumatanggap si Molly ng regalo mula sa iba, kaya hindi na siya nagpilit. Sa halip, inutusan niya ang mga shop assistant na magbigay na lamang ng diskwento. Sana'y bumisita ka ulit, nakangiting sabi ni Snow. Kapag may bagong design sa susunod, ipapareserve ko agad sa mga staff para sa inyo. Handa na sana siyang ihatid palabas si Molly, ngunit napansin niyang hindi ito nagtungo sa may entrada matapos magbayad. Sa halip, lumakad si Molly papunta sa likuran sa direksyong kinaroroonan ni Luna. Luna, natapos ka na bang mamili? Tumangala si Luna at ngumiti habang nagtatanong. Tumanggo si Molly, saka biglang iniabot kay Luna ang lahat ng shopping bag. Oh, para sa'yo na to. Ha, natigilan si Luna, para sa akin. Bahagyang kinagat ni Molly ang labi niya, halatang nahihiya. Malinaw at nagniningning ang kanyang mga mata, may titig na parang isang batang sabik na mapuri. Ma'am, para sa'yo ang lahat ng yan. Gusto mo ang mga damit ng brand na to, di ba? Noong nasa labas si Molly kanina, nakita niya sa mga stand na nakadisplay na si Luna ay masyadong nakatuon sa mga damit. Pagkatapos, pagpasok niya, nasaksihan niya ang eksena kung saan siya ay kinukutsa at pinagtatawanan ng mga tindera at ng mga babaeng iyon. Kaya hindi niya maiwasang bilhin ang mga damit na iyon, gusto niya ibigay sa kanya. Nang makita ni Luna ang taos-pusong pagpapahayag ng dalaga na gusto niya itong pasayahin at suportahan, parang matutunaw ang puso niya. Paano naman naging ganito ka-cute ang isang tao?
Gayunpaman, sa sandaling iyon nang makita nila ito, sina Kendra at Wendy ay nagkatinginan, habang ang lahat ng iba pang mga tindera ay lubos na natulala. Hindi nila inakala na ang pinarangalan nilang panauhin, na tinrato ng napakamagiliw ng kanilang amo, ay kakilala pala ng customer na hindi kayang bumili at ayaw pang umalis. Sa katunayan, halata namang napakalapit ng dalawa. Ang pinaka-awkward na bahagi ay ang pag-aakala nilang gustong-gusto ni Miss Smith ang mga damit sa kanilang tindahan. Pinuri pa nila ang kanyang karisma at mata sa fashion. Sa huli, hindi pala niya talaga gusto ang mga damit sa kanilang shop, binili lang niya iyon para ipamigay. Ang pinaka-nabigla sa lahat ay si Snow. Kailan pa nga ba nakilala ni Luna ang isang taong tulad ni Molly? Nang malaman niya ang pinagmulan ng pamilya ni Ingrid, matagal na niyang nais na makipag-ugnay sa pamilya Smith. Sa katunayan, inisip niya na si Molly, na kasing taas ng kanyang edad, ang magiging pinakamahusay na tao para dito. Sa kasamaang palad, masyado pang malayo ang kanilang mga pagkakakilanlan, kaya napakahirap makahanap ng tamang pagkakataon upang makipagkaibigan sa kanya. Ngayon, hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Molly na bumisita sa sarili niyang tindahan, isa itong napakagandang pagkakataon mula sa mga Diyos. Sino ang mag-aakala na ganito ang kahihinatnan, lumingon siya para hampasin ang ulo niya. Luna, anong problema? Si Molly ay medyo maalalahanin at sensitibo. Pakiramdam niya ay may napansin siya kaya nag-aalalang nagtanong, May, hindi ba ako naintindihan? Hindi mo ba gusto ang mga damit ng brand na ito? Ayaw magsinungaling ni Luna sa kanya, kaya tumango siya at sinabing, Ma'am, ayoko talaga. Nang marinig niya ito, halos magngalit ang mga ngipin ni Snow. Buiset, sinasadya ba ito ng bruhang ito? Paano niya nagawang suran ang history sa harap ni Molly? Bakit ba ang tigas ng ulo niya? Kung ayaw niya sa kanila, bakit pa siya naghanap-hanap ng ganito katagal? Kung naging mas maingat ang mga salita ni Luna, maaari pa niyang subukang takpan ang sitwasyon at gamitin ang pagkakataong ito para maging kaibigan si Molly, at saka, hindi niya ipagdadamot ang pagbibigay kay Luna ng gaano man karaming damit na gusto niya. Ngunit sa huli, hindi inaasahan ang nasabi ng bruha na si Luna. Akala ng bruha na ito na nataman niya ang sensitibong bahagi niya, pero hindi ba niya alam na ang ganitong mabagsik na pagtanggi ay halos ipinahiya si Molly sa harap ng napakaraming tao. Para sa isang mapagmataas na babae tulad ni Molly, kahit malapit ka sa kanya, paano niya matitiis ang walang habas at bastos na kilos ni Luna? Ganoon ba? Akala ko ba nagustuhan mo sila? Medyo lumabo ang kislap sa mga mata ni Molly. Nang makita ni Luna ang walang magawang batang babae, ang mga mata nito ay puno ng paglapit at taos-pusong pagkagusto, dahan-dahan niyang sinabi, sa una ay hindi ko sila gusto, pero, mukhang kinakabahan si Molly. Kinuha ni Luna ang isa sa mga bag mula kay Molly, pagkatapos ay natural na inilahad ang kanyang kamay at humarap sa kanya, na nagpapakita ng isang mapagmahal na ngiti at sinabing, ngunit ang pagmamahal sa isang tao ay umaabot kahit sa mga uwak sa kanilang bubong. Ganoon ba? Akala ko gusto mo sa kanila, bahagyang namdilim ang kislap sa mga mata ni Molly. Nang makita ni Luna ang helpless na batang babae, na puno ng init at taos-pusong pagkagusto ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinabi, sa totoo lang, sa simula ay hindi ko sila gusto, pero, napanginig si Molly. Kinuha ni Luna ang isa sa mga bag mula kay Molly, at parang walang alinlangan itong iniabot sa kanya ang kamay, sabay ngiti ng may pagmamahal at sambit, pero ang pagmamahal sa isang tao ay umaabot hanggang sa mga uwak sa kanilang bubong. Kabanata 443. Sa sandaling binigkas ng mababa at bahagyang magaspang na tinig ang pagmamahal sa isang tao ay umaabot hanggang sa mga uwak sa kanilang bubong, ramdam ni Molly na tila binalot ng mainit na dagat ang buong puso niya. Ang lahat ng kanyang unang kaba at alinlangan ay naglaho, na parang pinawi ng isang mahinahong kamay na banayad na humaplo sa kanyang ulo. Mula pagkabata, tinuruan siya at ang kapatid niyang lalaki ng ama nila na para bang sundalo. Mataas din ang inaasahan ng kanyang ina sa kanya. Hindi pa niya naranasan ang pakiramdam na alagaan at haplasan ng kamay ng isang tao. Tiningnan ni Molly ang kamay niya sa kamay ni Luna at ramdam niya ang buong lambot at init ng kamay ng dalaga. Bigla niyang itinapon sa sofa ang lahat ng bag ng damit, saka hinayla rin ang mga bag na hawak ni Luna. Hinawakan niya ang braso ni Luna at masayang sinabi, kung ayaw mo nito, hindi natin ito bibilhin. Tara, mamili tayo kung saan mo gusto. Masayang umaawit si Molly habang hinihila si Luna palabas ng tindahan. Hindi nila matiis na panoorin na ang mga damit na labis na pinuri ni Snow, Kendra, Wendy, at ng iba pang mga tindera ay basta na lang itinapon sa tindahan. Boss, sa sandaling iyon, isa sa mga tindera ang nagulat at nagmukhang awkward habang tinitingnan ang tambak ng mga damit. Pinigil ni Snow ang nararamdaman at pinakalma ang sarili. I refund lahat ng pera ni Miss Smith mula sa naunang transaksyon. Tumango ang tindera. Opo. Tumingin si Kendra ng naguguluhan sa direksyon kung saan lumakad sina Luna at Molly. Snow, anong nangyayari? Bakit sobrang bait ni Molly sa simpleng si Luna? Umungo si Wendy. Sino ba ang nakakaalam anong itim na mahika ang ginamit ng bruha na yon? Napahiya si Kendra. Isipin niyo nga kung anong klaseng pamilya ang Smith. Hindi basta-basta makikilala ng ganoon lang. Kapag nalaman ng dalawang general na masama ang impluwensya kay Molly, talagang hindi siya makaligtas. Nang marinig niya ang komentong iyon, biglang kumislap ang mga mata ni Snow.
Kung maayos ang plano niya, baka ito na ang magandang pagkakataon para tuluyang ayusin ang lahat ng kanyang problema. Kung hindi naman, at totoong palalakasin niya ang relasyon ni Luna sa pamilya Smith, magiging mahirap talaga para sa kanya. Masayang namimili si Molly kasama si Luna nang may tumunog sa kanyang telepono. Isa itong mensahe mula sa bangko, na nagsasabing na-refund na ang perang binayad niya sa history kanina. Anong nangyari? Wala, ibinalik lang sa akin ng history ang aking pera. Alam niyang mabuti kung ano ang intensyon ni Snow. Napakaraming tao tulad niya at hindi niya ito pinansin. Ngunit may isang bagay na nakakaabala sa kanya. Biglang may naisip si Molly at tiningnan si Luna, nag-aatubiling tanungin, Luna, may sama ka ba ng loob sa mga taong iyon kanina? Kailangan mo ba ng tulong? Nang makita ni Luna ang maalaga at mahinahong kilos ni Molly, napainit ang kanyang puso. Wala, hindi naman sila mahalaga. Kung kailangan mo ng kahit ano, dapat sabihan mo ako. Sige. Oh, Luna, ang suot mo talaga ay napakaganda. Anong brand to? Narinig ko silang tinatawag na Spirit, o ganun. Gusto mo ba ang mga damit nila? Kumikislap ang mga mata ni Molly, kitang-kita ang intensyon niyang bilhin lahat para sa kanya. Napangiti si Luna ng bahagya. Ito nga ang Spirit, at ang style nila ay medyo katulad ng sa history. Kaya tinuturing silang kakompetensya, pero bagong brand pa lang ito. Hindi pa nila naaabot ang antas ng impluwensya ng history. Hindi yan mahalaga. Ang importante, gusto mo to. Tara, mamili tayo roon. Masigla niyang sinabi si Molly. Hindi na kailangang bumili, sagot ni Luna. Ha, bakit naman? Actually, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Iniligtas mo ang lolo ko, kaya sobrang nagpapasalamat ang pamilya ko sa'yo. Pero kung pera lang ang ibibigay namin, parang bastos iyon, kaya ginagawa ko lang ang lahat para matulungan ka. Maingat na tiningnan ni Luna si Molly. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo, at sinabi ko na dati na maliit na bagay lang ang nagawa ko, kaya hindi mo talaga kailangang gumawa ng sobra para sa akin. Maaapektuhan pa nga ako kung palagi mo akong ituturing na tagapagligtas. Gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo dahil masaya ako kapag kasama kita, at maganda ang samahan natin. Ako rin, ako rin. Masayang tumango si Molly, kaya ituring mo na lang itong regalo galing sa kaibigan. Napangiti si Luna, talaga, hindi na kailangang bumili, Spirit, naman ang brand ko. Ah, talaga, nagulat si Molly. Nagkwentuhan at namili sina Luna at Molly na para bang walang katapusan ang kanilang usapan. Hindi nila namalayan, dumating na ang gabi at nakahanap sila ng lugar para maghapunan. Punong-puno ng paghanga ang mga mata ni Molly habang nakikinig sa mga kwento ni Luna tungkol sa kanyang karanasan sa ibang bansa at sa matalinong oportunidad sa pagtatayo ng Spirit Studio. Luna, naiinggit talaga ako sa'yo. Ang sarap ng buhay mo na malaya, kahanga-hanga, at makilala ang napakaraming kawili-wiling tao at bagay. Mayroon kang taong gusto mo, may pangarap at layunin na pinagsisikapan mo, at tunay na ini-enjoy ang bawat araw ng buhay mo. Hindi inasahan ni Luna na darating ang araw na siya ang kaiinggitan ng iba. Kung pag-uusapan ng selos, hindi ba dapat ikaw ang kinaiinggitan ng lahat? Kahit na tinatahak niya ang daan patungo sa liwanag ngayon, minsan na rin siyang nakaranas ng kadiliman at kawalan ng pag-asa noon. Napangiti si Molly nang may halong lungkot. Tama, kumpleto na ang lahat sa akin, at madali kong makuha ang anumang gusto ko, pero lahat ng ginawa ko mula pagkabata ay para sundin ang kagustuhan ng pamilya ko. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang gusto ko, at wala rin akong espesyal na nais gawin. Lahat ng ginagawa ko, kailangan munang alisin ang pagiging makasarili at unahin ang dangal ng pamilya, hindi ba't ito rin ay isang uri ng kalungkutan? May kanya-kanyang problema ang lahat, kahit ang pinakamayamang tao sa mundo. Tanging ang uminom ng tubig ang makakaalam ng tamang init nito. Wika ni Luna, at hindi maiwasang maisip si Noah. Bigla niyang napagtanto na magkasalungat sina Molly at Noah. Ganap na sumunod si Molly sa mga itinakda ng kanyang pamilya at hinubog upang maging perpektong ladylike na socialite, samantalang si Noah ay ganap na nagrebelde at ginawa ang kabaligtaran ng nais ng kanyang pamilya. Lumaki sa pinakamaligalig na paraan. Nang matapos ang kanilang hapunan, dinala ni Luna si Molly sa arcade. Mahirap paniwalaan na ito ang unang beses ni Molly sa arcade. Lahat ng bagay ay bago at kawili-wili para sa kanya. Hubby, gusto ko yung kunhong mahahabang tenga. Oo, hinti ka lang, tutulungan kitang makuha yan. Hindi ako nagbibiro, expert talaga ako sa claw machine. Hubby, ang galing mo. Go, hubby. Anong ginagawa nila? Curious na tanong ni Molly habang tinitingnan ang hanay ng mga glass shelves na puno ng iba't ibang cute na stuffed toys. Sa harap ng isa rito, may isang lalaki na naglagay ng ilang barya, saka nagsimulang tutukan ang pulang button nito. Susungkitin ang stuffed toy gamit ang claw. Bawat subok, isang barya. Gusto mo bang maglaro? Tanong ni Luna. Kabanata 444. Pero hindi ko alam kung paano, nag-atubiling sabi ni Molly. Okay lang, subukan mo lang. Casual na naglagay ng ilang barya si Luna sa makina at tinuruan si Molly kung paano laruin ito. Ma'am, sige, Luna, alin ang gusto mo? Kukunin ko para sa'yo, sabik na sabi ni Molly. Sa kasamaang palad, hindi masyadong pabor ang swerte ni Molly. Naubos na niya ang 10 barya ngunit wala pa rin siyang nahuli. Halos mapaiyak na siya sa panghihina ng loob. Hahaha, magandang dalaga, hindi ganyan.
May teknik ang pagklo. Nandito ka lang para sayangin ang pera mo ngayon, banggit ng lalaki sa gilid, na 3 beses na naglagay ng barya at nakahuli ng isang stuffed toy, habang ipinagmamalaki ang sarili. Nang makita niyang parehong pambihira ang ganda ni Luna at Molly, biglang lumaki ang mga mata niya at naglakas loob pang magbiro sa kanila kasama ang girlfriend niya sa tabi. So, mga ladies, kailangan niyo ba ng tulong ko? Walang hiya ka, natigilan ka ba sa kakatayo dahil lang sa nakakita ka ng magagandang babae? Hindi pa ako patay. Ayo, tinutulungan ko lang sila. Napansin sila ng grupo ng mga binata sa arcade at ilan ang lumapit sa kanila. Total, karamihan sa kanila na naroon ay mga magkasintahan at bihirang makakita ng mga magagandang babae tulad ni Luna at Molly na nagsasama-sama. Ganda, alin ang gusto mo? Tutulungan kita. Umalis ka, tanggalin mo nga ang mabahong kamay mo sa akin. Sigaw ni Molly sa kanila. Gorgeous sister, hayaan mo ako. Magaling talaga ako, ginagarantiya ko na sa loob ng 3 pagsubok, hindi. Sa loob ng 2 pagsubok, tutulungan kitang makakuha ng isang bagay. Pagkatapos mabaigo sa ika-18 na subok, tuluyan nang nawalan ng gana si Molly. Palagi siyang pinupuri bilang matalino at mahusay mula pagkabata, pero sino ang mag-aakala na matitigil siya sa isang simpleng laro lang na ito, lalo na't sinabi pa niyang susungkitin niya ang kahit ano para kay Luna. Nakakahiya naman. Dagdag pa rito, may ilang lalaki na patuloy na nang istorbo sa kanila, na lalong nagpabagsak sa kanyang mood. Tiningnan ni Luna ang mga kabataang iyon. Malamang estudyante lang sila at nandyan para makipagkilala sa mga babae. Dahan-dahan siyang naglagay ng 12 barya at sinabi, ako na ang bahala. Ma'am. Tumanggaw si Molly nang may pagkadismaya at lumayo sa kanyang pwesto. Ay point mo lang, ako na ang magklo, sabi ni Luna kay Molly. Gusto ko, kasing kunin ko yung kuneho para sa'yo, pero hindi ko talaga kaya. Reklamo ni Molly nang frustrated. Sige, tumingin si Luna sa loob ng glass, saka pinindot ang button. Hoy, magandang babae, hindi ganyan. May teknik ang pagklo, kitang-kita na mahirap makuha ang kuneho na yan, dapat yung malapit sa butas ang kunin mo. Masyado kang bilis magpindot kanina. Dapat hintayin mo ang tamang pagkakataon. Huwag lang basta pindutin. Dahil sa ingay sa tabi niya, lumingon si Luna at tumitig ng galit sa mga lalaki. Tumahimik kayo, ang ingay ninyo, wala ba kayong takdang aralin? Gabi na, bakit hindi pa kayo umuwi sa bahay ninyo? Oh, ang tapang naman ng magandang kapatid na to. Pero ang hot niya. Ah, magandang kapatid, nakuha mo, nakuha mo. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ng masaya ang ilang tao at natuwa rin si Molly. Luna, ang galing mo talaga. Simple lang naman ang ginawa niya kanina, pinindot lang niya ang button at hindi niya inasahan na talagang masusungkit niya ito. Ang swerte naman niya. Casual na kinuha ni Luna ang kuneho bilang panalo at inilagay ito sa mga bisig ni Molly, saka nagpatuloy siyang magklo. Sunod-sunod na nakuha ang maliit na baboy, manok, kambing, maliit na tigre. Ginamit pala ni Luna ang 12 barya para makuha lahat ng 12 zodiac. Sa likod niya, ang mga lalaking maingay kanina ay nagulat ng husto, halos lumuwa ang mga mata nila sa tuwa at pagkabigla habang tinitingnan ang mga mabalahibong hayop sa mga bisig ni Molly. Wow, sis, ang astig mo naman. Anong tsansa na mangyari to? Master, pakituro po sa akin, paano mo ginawa yan? Gusto ko rin matuto, pag natutunan ko ito, hindi ko na kailangan mag-alala sa pagkuha ng mga babae. Umuwi na kayo at tapusin ang homework nyo, ha? Hindi pa man lang kayo dumadaan sa kahirapan, nag-iisip na kayo tungkol sa mga babae. Tinulungan ni Luna si Molly sa ilang stuffed toys, saka hinawakan ang kamay niya para lumakad palabas. Tinitigan ni Molly si Luna nang may ningning sa mata, halos sambahin na siya sa puntong iyon. Sa likod nila, ilang lalaki ang bumubulong, ano naman kung hindi pa kami dumadaan sa kahirapan. Ganoon ba kagaling na ikaw bilang isang babae ay napakahusay na makakuha ng mga babae? Bigyan niyo naman kaming lalaki ng pagkakataon. Pagkatapos nilang umalis sa arcade, mahigpit na hinawakan ni Molly ang bag ng mga stuffed toys na nakuha ni Luna, ramdam ang kasiyahan sa kanyang puso. Halos mamula na ang maliit niyang mukha sa sobrang tuwa. Luna, sobrang saya ko talaga ngayon. Ako rin. Pwede ba tayong lumabas ulit sa susunod? Tanong ni Molly ng puno ng pananabik. Siyempre, pwede. Ayos, kitang-kita sa tuwa ni Molly at halatang sabik na sa susunod nilang labas. Habang naglalakad sila sa kalsada, paulit-ulit na tinatitigan ni Molly si Luna. Anong problema? Tanong ni Luna. Mabilis na umiling si Molly, ngunit lalo lamang namula ang kanyang mukha. Naging curious si Luna sa iniisip ng kaibigan niya sa oras na iyon. Tumawa si Luna. Sige na, sabihin mo na. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Ako, nagatubili pa si Molly bago siya tuluyang huminto sa paglalakad at sinabi, Luna, may hihilingin sana ako sa'yo. Sabihin mo lang, gagawin ko basta kaya ko, sagot ni Luna ng tapat. Nagtanong si Molly nang may pamipikit na mga mata na sumasalamin sa liwanag ng buwan sa itaas nila, pwede ko bang makita ang dream guy ko? Natatigilan si Luna sa narinig, sabay taas ng kanyang mga kilay sa halatang pagkabigla. Makita ang dream guy niya. Gusto ba ni Molly na makita siya sa kanyang pagbabalat kayo bilang lalaki? Ah, hindi naging mahirap para sa kanya ang magbihis sa kanyang panlalaking balat kayo. Pero kung sakaling malaman iyon ni Lucas, ang Great Demon King na yon, kailangan niya muling maglaan ng malaking effort para mapakalmahin ito.
Nang makita niyang hindi agad sumagot si Luna, mabilis na humingi ng paumanhin si Molly. Pasensya na, alam ko, sobrang random ng hiling ko. Kalimutan mo na lang na hindi ko nasabi. Nag-isip sandali si Luna, saka casual na sinabi kay Molly, hindi naman sobrang random. Syempre, pwede. Sa katunayan, dapat marami kang pagkakataon na makita ang dream guy mo sa hinaharap. Nagsalita si Luna sa isang pabirong tono. Ano, maraming pagkakataon. Medyo hindi makaintindi si Molly sa ibig sabihin nito. Kititanggap ko lang ng isang role, bilang isang babae na nagdi-disguise bilang lalaki, sagot ni Luna. Talaga, sigaw ni Molly, sobrang tuwa na hindi na niya inaalala ang pagiging ladylike niya. Ito ay isang lihim, hindi mo pwedeng sabihin sa iba. Ma'am, promise, hindi ko sasabihin. Mabilis na nangako si Molly. Hintayin mo na lang hanggang magsimula ako sa shooting. Sabihin ko sa director na kaibigan kita, para pwede kang bumisita sa set. Basta't hindi maapektuhan ang shoot at hindi mo ibubunyag ang kahit anong nilalaman, hindi naman ito magiging malaking problema. Halos tumatalon si Molly sa tuwa. Talaga, ang astig naman. Siguradong hindi ko maapektuhan ang shoot o ibubunyag ang kahit ano. Sa totoo lang, sobrang curious rin ako na makita kung paano ginagawa ang mga pelikula. Nang makita ang masayang mukha ni Molly, huminga ng maluwag si Luna. Hindi dapat ikagalit ng Great Demon King ang ganitong ayos na hindi isang one-on-one meet-up. Hay, naubos na talaga ang utak niya para dito. Kabanata 445. Luna, salamat. Maraming salamat talaga. Gustong-gusto talaga kita. Lumingon si Molly at mahigpit niyang niyakap si Luna. Wala nang mas kaaya-aya pa kaysa yakapin ng isang napaka-cute na babae, kaya napangiti si Luna at sumagot, gustong-gusto rin kita. Sa sandaling iyon, tumama sa kanila ang ilaw ng mga headlight ng isang sasakyan. Dahan-daang huminto sa tabi nila ang isang itim na Maybach. Bumukas ang pinto, at isang pares ng mahahabang, payat na mga binti ang bumaba. Ang malamig at walang emosyong si Lucas ay biglang nagpakita sa harap nila, na parabang nahuli sila ng hindi handa. Sa sandaling iyon, muntik nang lumuhad si Luna. Diyos ko, pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Bakit tila naulit na naman ang kasaysayan? Mabilis na binitiwan ni Luna si Molly. Lucas, bakit nandito ka? Sumagot si Lucas na may madilim na ekspresyon sa mukha, para sunduin ka. Agad na naalala ni Luna ang sinabi ni Lucas sa kanya kahapon. Sinabi nito na maaari siyang makipagkita kay Molly, ngunit hindi niya dapat lampasan ang hangganan sa anumang kilos. Ayos na ayos nga naman. Tuluyan niyang binali ang sarili niyang pangako. Akala ko ako na ang maghahatid sa iyo pauwi, halatang hindi natuwa si Molly nang makita si Lucas. Pakiramdam niya, hindi talaga bagay si Lucas kay Luna. Para itong malamig at matigas na bato, at may nakakatakot pang ekspresyon sa mukha sa lahat ng oras. Kawawang Luna. Posible kayang pinipilit lang si Luna. Habang mas iniisip iyon ni Molly, lalo siyang nababahala. Umiwas siya kay Lucas, hinayla si Luna sa gilid, at mahina itong tinanong, Luna, huwag kang matakot sa kanya. Kung binubuli ka niya, sabihin mo agad sa akin. Huwag kang uurong o magtitiis mag-isa. Kahit wala akong kakayahang kalabanan siya, maaari kong ipaubaya kina daddy at lolo ang pagtulong. May pasasalamat na tumingin si Luna kay Molly, saka ibinaling ang tingin sa Great Demon King na nakatitig sa kanila habang nagbubulungan, may matigas at nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Puff, sa itsura niyang iyon, hindi nakatakatakang maghinala si Molly na binubuli siya. Ngunit ang totoo, palagi siyang pinapaboran at inaalagaan nito hanggang sa puntong hindi na siya maka-address. Molly, salamat, pero huwag kang mag-alala. Hindi niya ako binubuli. Sa katunayan, mahal na mahal ko siya, at hindi ako inaapi o pinipilit. Buong loob kong pinili na makasama siya. Nang marinig ni Lucas ang mga salitang iyon, ang pagkadismaya niya dahil tila inaagaw ang kanyang asawa ay agad napalitan ng isang nagulat na ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong mga salita mula kay Luna. Sinabi nitong mahal siya. Ang kasiyahan na ito ay tunay na hindi niya inaasahan. Noong una, nahirapan talagang intindihin ni Molly. Pakiramdam niya, hindi talaga bagay sina Lucas at Luna sa isa't isa. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinapanood niya ang napakaseryosong ekspresyon ni Luna at ang init na nagmumula sa mga mata nito habang nakatingin lampas sa kanya patungo kay Lucas, bigla siyang naniwala na tunay ngang nagmamahalan ang dalawa. Mauuna na ako, magkita ulit tayo sa susunod. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, paalam ni Luna kay Molly. Kumaway si Molly nang may pag-aatubili. Ma'am, sige, Habang nagsasalita sila, napunit ang bag na puno ng mga stuffed toy ni Molly at nagsimula itong gamulong palabas. Yumoko si Lucas at pinulot ang isang kuneho. Ano ba ang mga, ito? Inipon ni Molly ang lahat ng laruan sa kanyang bisig at buong pagmamalaking sinabi, tinulungan ako ni Luna na masungkit ang mga stuffed toys natin sa claw machine. Ang galing ni Luna, nasungkit niya lahat ng 12 ng sabay. Hindi mo pwedeng kunin ito, sabi ni Lucas habang bigla niyang kinuha ang kuneho para sa sarili niya nang walang balak na ibalik ito. Galit na pumadyak si Molly. Hoy, akin yan. Hinawakan ni Lucas ang kuneho ng naka-poker face. Hindi, akin to. Walang magawang ibinaon ni Luna ang mukha sa kanyang kamay. Great Demon King, pwede ka bang maging mas mag-isip bata pa dito? Sa apartment. Aakyat na ako, magandang gabi.
Bababa na sana si Luna mula sa kotse nang biglang inabot ni Lucas ang braso niya at marahang hinawakan, pinigilan siya. Ulitin mo nga. Ha, ano ba yung sinasabi mo? Naguguluhan na tumingin si Luna. Yung mga sinabi mo kay Molly kanina. Tinitigan siya ni Lucas, ang malamig niyang mga mata na parang lawa ay tila nagniningning dahil sa mga bituin at apoy. Ano yung sinabi ko kay Molly kanina? Kumurap si Luna, nagkunwaring hindi niya naiintindihan. Sabi ni Molly, binubuli kita. Ano ang sagot mo? Tanong ni Lucas habang ang liwanag ng mga bituin sa kanyang mga mata ay unti-unting nagiging dagat. Oh, iyon. Pinahid ni Luna ang kanyang baba at nagpanggap na nag-iisip. Sa kanya sinabi, salamat, pero huwag kang mag-alala, hindi niya ako binubuli. At, hindi ako inaapi o pinilit. At, bukas loob. Kumunat ang noo ni Lucas, halatang hindi siya nasisiyahan na hindi pa rin niya naririnig ang gusto niyang marinig. Sa wakas ay hindi napigilan ni Luna ang pagtawa. Bihira lang makitang ganito kakyut si Lucas. Sa sumunod na segundo, lumapit siya at sinabi sa mahina at paus na boses na kayang pumukaw ng puso. Habang ang mainit niyang hininga ay nasa tainga nito, sinabi niya, mahal na mahal ko kita. Pagkatapos, bago pa man makakilos si Lucas, tumakbo na siya palabas ng malayo-layo habang kumakawin ng tuso, Ryasumi. Habang pinapanood niya ang maliit na bagay na iyon na tumatakbo palayo pagkatapos mangasar, marahang nagmura si Lucas. Nahadyap ng kanyang mga mata ang mabalahibong puting kuneho sa tabi niya. Kinuha niya ito at pinarusahan sa pamamagitan ng pagkurot sa mga tainga ng kuneho gamit ang kanyang mga payat na daliri. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinusubaybayan ni Luna ang sitwasyon sa panig ng kumpanya ng SF. Sa huli, ipinaalam sa kanya na hindi pa nakabalik mula sa kanyang business trip ang taong namumuno, kaya't pansamantala niyang kailangang ipagpaliban ang usapin. Ang magandang balita, kahit na lumitaw lamang si Luna ng ilang minuto sa, 18-year-old youth, bilang unang pag-ibig ng lalaking bida, tumaas ang kanyang kasikatan. Pagkatapos ng pelikula, marami ang nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng aktres na gumanap bilang unang pag-ibig. Sa wakas, nag-viral sa internet na si Arya Miller ang siyang gumaganap ng papel. Gayunpaman, hindi naman kamukha ni Arya ang mukha na iyon. Dahil napakaraming nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng dalaga, agad na nagbigay ng sagot ang opisyal na social media account ng pelikula, si Luna pala ito. Kasama rin doon ang litrato ng unang pag-ibig sa, 18-year-old youth, at isang still mula sa, Land Under Heaven, kasama si Gongsun Lee. Kung saan nakatag si Luna at si Dave sa mga larawan. Nang malaman ng mga fans kung sino ang aktres, lahat ay nagulat. Ang aktres na gumanap bilang unang pag-ibig ay siya rin palang gumanap bilang kontrabida sa, Land Under Heaven, na si Gongsun Lee. Sa, Land Under Heaven, si Luna ay nakakaakit, mapang-akit, hindi masunurin, at puno ng passion. Bukod pa rito, may dala siyang sinaunang kasuotan at mas mabigat na make-up. Kaya nang gumanap siya sa isang modernong papel bilang isang dalagang dalisay at maganda, walang nakapansin kung sino siya. Kahit na marami sa mga manunood ay naghinala na maaaring siya iyon, hindi nila inisip ng seryoso, ngunit siya nga talaga iyon. Mula sa nakamamanghang ganda ng kontrabidang general hanggang sa 18 anyos sa rurok ng kanyang kabataan, napakalaki ng agwat ng personalidad, ngunit perpektong naangkop niya ang parehong papel. Ang mas ikinagulat at ikinatuwa ng mga fans ay ang katotohanang ang kanilang paboritong tambalan, sina Gongsun Lee at Xiang Wei, ay muling nagkita sa modernong panahon. Mas nakakakilig pa, sa parehong palabas, ang katapusan ay muling hiwalayan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya lalo pang umiyak ang mga fans sa internet. Kasabay nito, mas dumami at mas tumibe ang bilang ng mga tagahanga ng tambalang ito. Kabanata 446. Nang malaman ni Momo na may eksena sina Luna at Dave na magkasama, pinanood niya ang pelikula ng 3 beses para lamang sa ilang mahahalagang minutong iyon. Marami ring shippers ang katulad ni Momo. Binanggit ng production committee na ito ay isang modernized na bersyon ng Land Under Heaven bilang gimmick at upang makahikayat ng mas maraming manunood. Humiling pa ang mga investor ng pelikula kay Daniel Winston na bigyan si Luna ng malaking red pocket bilang tanda ng pasasalamat at hilingin rin sa kanya na makipagtulungan sa promosyon. Hindi inaasahan ni Luna ang ganitong hindi inaasahang biyaya. Siyempre, hindi niya tatanggihan ang alok na kapakipakinabang sa parehong panig, kaya ibinahagi niya ang post mula sa opisyal na social media account at dumalo rin sa ilang roadshows. Sa gitna ng lahat ng positibong komento, tiyak na may mga negatibo rin, at ilan pa'y sobrang bastos. Hindi ba dapat si Arya ang gumanap sa karakter na ito? Paano naging si Luna na lang? Hindi ba malinaw? May nagpilit sigurong makapasok siya. Ang kapal ng mukha, kinukuha lang ang papel para mas mapalapit kay Dave. Grabe naman, minor character lang yun. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakikita ni Dave sa kanya. Ginagamit lang talaga siya. Sa totoo lang, nang makita ni Luna ang script para sa cross-dressing na palabas noong Encaron, maliit pa lang talaga ang produksyon at tinatayang may $10 milyong lamang na puhunan. Bagamat imposibleng makakuha ng female lead sa isang malaking produksyon sa kanyang kasalukuyang antas ng kasikatan, maaari pa rin siyang makipaglaban para sa ilang pangunahing papel sa maliliit na produksyon. Ngunit nang makuha ni Arya ang papel at gumawa ng ingay tungkol dito, naging isa na ito sa mga proyektong may pinakamalaking puhunan at maraming kilalang celebrities ang sumali.
Lumalabas na nagbayad si Arya ng ilang tao para tulungan siyang atakihin si Luna sa internet, batay sa haka-haka na si Sumimoto ang magiging babaeng boss ng Glory World sa hinaharap. Sa kasamaang palad para sa kanya, bago pa man kumilos sina Luna at Judy, nilinaw na ni Director Daniel na si Arya ang lumabag sa kontrata, kaya humingi sila ng tulong kay Luna. Kaya naman, agad na pinabulaanan ng anumang chismis tungkol sa pang-aagaw ng papel at mariin pa niyang binatikos ang pag-uugali ni Arya. Nabanggit pa niya na hindi niya ito kailanman kukunin para sa anumang susunod na produksyon ng pelikula na kanyang kinasasangkutan. Sa Glory World Entertainment, nakatanggap si Luna ng tawag mula kay Judy na magkita sila sa opisina. Habang papunta roon, nakasalubong niya si Arya at ang mga kasama nito sa pasilyo. Halos pangkaraniwan na ang alitan ni Luna sa grupo ni Sumi, hanggat hindi ito napapansin ng publiko, wala silang dahilan para magpakabait sa isa't isa, kaya kinikilala lang nila ang isa't isa at hindi na lang siya pinansin ni Luna at nilampasan sila. Napalakas ang boses ni Arya na parang natatakot na baka hindi siya marinig ni Luna. Alam niyo ba na sinabi ni Direk Daniel na hindi na niya ako kukunin kahit kailan? Isa lang siyang lumang direktor, sino ba siya sa tingin niya? Tama, ang our 18-year-old youth ay gumastos ng malaki sa pag-promote na hindi pa nito kayang tugunan ang gastos nito. Hindi niya nga alam kung sino ang hihingan ng suporta. Matatapos na ang karera ni Daniel paglabas ng bagong pelikula ni Arya. By the way, anong ginagawa ni Luna ngayon? May bago ba? Nagpo-promote lang siya ng basura niyang pelikula kasama si Daniel at Dave. Wala akong narinig tungkol sa bago niyang pelikula. Kahit may ginagawa siya, hindi iyon magiging sikat. Kung may malalaking papel siya, sasabihin niya sa buong mundo. Pagdating ni Luna sa opisina, ipinaalam sa kanya ni Judy ang tungkol sa kanyang bagong pelikula at schedule ng shooting, at pinaalalahanan siyang maghanda ng maayos. Ilang araw ang lumipas, dumating na ang araw ng shooting. Dahil ito ang unang araw ni Luna, kailangan niyang magsagawa ng ilang trial. Bukod pa rito, medyo espesyal ang makeup para sa shoot na ito, kaya sa paghahanda, maagang dumating si Luna sa set. Bilang babaeng bida, mayroon siyang pribadong makeup room at sariling exclusive na makeup artist. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na rin ang lalaking bida, si Ulrich Armstrong, at ang tertiary male character na si Nolan Xavier. Pagkatapos ng mga pagbati at makeup, umupo sila at naghintay. Pareho silang mukhang bata at may napakagandang itsura. Malamang dahil hindi pa sila nasubok sa matitinding bahagi ng industriya ng entertainment, napanatili pa nila ang aura ng kabataan. Ang pinakamahalaga, madaling mapansin ang kanilang kagandahan kahit sa mga may mataas na pamantayan ng ganda sa komunidad. Si Ulrich ay nagmula sa isang well-off na pamilya na lubos ang suporta sa kanya. Tahimik siyang umupo sa upuan at pumikit, naglalabas ng parehong vibe kay Dave. Sa kanyang kahangahangang itsura at aura. Madali niyang naaakit ang mga babae at perpektong nababagay sa imahe ng lalaking bida sa pelikula. Si Nolan ay ang perpektong larawan ng kabataan. Sa kanyang 19 na taon, kitang-kita ang kanyang mga pangil kapag nagsalita, kaya naman napaka-cute niyang tingnan. Marahil dahil hindi siya mukhang masyadong maskulado, nahirapan siyang makahanap ng papel na babagay sa kanya. Kahit na nakakontrata na siya ng isang taon, ang kanyang manager na siya rin kanyang tiyahin, ay palaging nagbabantay sa kanya. Ngunit ayaw niyang basta-basta siyang i-assign sa kahit anong papel dahil baka maapektuhan ang kanyang kinabukasan sa karera. Hanggang sa nakapasa siya sa audition bilang tertiary male character sa bagong pelikula ni Daniel Winston na Dream Chaser. Bagamat tertiary character lamang ang papel niya, ang direktor sa pagkakataong ito ay ang kilalang Godmaker, si Daniel Winston, kaya labis ang tuwa ng kanyang tiyahin nang malaman na nakapasa siya sa audition at agad niyang inayos ang kontrata para sa kanya. Hey, Ulrich, narinig ko na sobrang ganda daw ng babaeng bida. Sana mukhang kasing ganda siya ng paglalarawan ng karakter sa pelikula. Si Nolan ay bata pa at may mas carefree na personalidad, kaya sinubukan niyang makipagkwentuhan kay Ulrich. Tahimik si Ulrich, parehong nakapikit ang mata at nakasara ang bibig, ngunit tila interesado. Bagamat bago rin siyang artista, iba si Ulrich kay Nolan. Isa siyang contracted artist sa isa sa 3 pangunahing kumpanya sa industriya, ang Speedy Multimedia. Dumaan siya sa mahabang panahon ng espesyal na pagsasanay dahil layunin ng kumpanya na likhain siya bilang susunod na Dave Thompson. Kaya naman normal lang na maging medyo mayabang si Ulrich, dahil may kakayahan at pinaghandaan niya ang sarili. Hindi siya masyadong interesado makipag-usap kay Nolan, dahil mababa ang posibilidad na maging lalaking bida ito sa hinaharap. Tungkol naman sa babaeng bida na pinagmumulan ng chismis na sobrang ganda at kahanga-hanga, hindi siya masyadong interesado. Isa lamang siyang third-rate na babaeng artista, at kahit na ang titulo niya ay female lead, naruroon pa rin siya upang suportahan ang kanyang karakter. Sinabi niya sa kanyang manager na kung talagang pangit ang pag-arte ng babaeng bida, aalis siya sa produksyon kahit pa lumabag ito sa kontrata, ngunit sa ngayon, pagtitiwalaan muna niya ang desisyon ni Daniel. Ayon sa napag-usapan nila dati, maingat na sinuri siya ng manager. Napagdesisyonan ni Daniel na gumawa ng pelikula nang hindi tumatanggap ng anumang sponsor o role assigning, kaya malamang ay mayroon siyang kakaibang kakayahan para magawa ito. Pero sino ang trump card niya? Kabanata 447. Si Nolan ay isang carefree na tao, kaya hindi siya masyadong naapektuhan sa malamig na pag-uugali ni Ulrich. Bumantong hininga siya at bulong sa sarili, ano kaya ang iniisip ng direktor? Pinapagana niya ang isang babae na gumanap bilang lalaki. Paano kung sobra siyang pambabae?
Magiging sikat kaya ito. Ito naman ang kanyang unang pelikula at malaki ang epekto nito sa kanyang karera. Totoo na maraming artista ang nakilala sa ilalim ni Daniel dati, lalo na sa kanyang klasikong pelikula na Star Moon and Sun. Kahit ang mga supporting characters ay naging sikat, ngunit nagbago na ang panahon at hindi na kasing husay ang mga ginawa ni Daniel tulad ng dati. Bukod pa rito, napakababa ng puhunan sa pelikulang ito. Baguhan pa rin siya. Sapat na ang pagkakataong makaarte, at makatrabaho pa ang kilalang direktor na si Daniel. Sa mga susunod na proyekto, kailangang umasa na lang siya sa swerte. Malaki rin ang papel ng swerte sa industriya ng entertainment. Ilang sandali pa, dumating na rin ang babaeng tertiary character, si Roxanne Butchers. Wow, ang ganda niya. Puna ni Nolan nang makita siya. Sumilip naman si Yurik. Talagang maganda si Roxanne at may cute at aktibong personalidad, kaya madali siyang mapasuyo ng mga lalaki. Ngunit ngayon, mukhang labis siyang hindi masaya habang mabilis na naglalakad, galit na kasunod ang kanyang manager na sinusubukang kumbansihin siya. Nasabi ko na nga ba na ayaw kong gampanan ang ikatlong papel dito. Kung si Luna Windsor nga ay kayang maging bidang babae, bakit ako hindi? Pakihinaan mo ang boses mo, mahal ko. Wala tayo sa bahay ngayon. Gusto mo bang marinig ng lahat ang sinasabi mo? Paano kung marinig nila ako? Nandito ako para sabihin sa kanila na hindi ako kontento. May napanood akong video online kung paano hayagang ipinagtanggol ni Daniel ang babaeng iyon. Iniisip ko kung paano niya nakuha ang papel niya ngayon. Tumahimik ka, mag-ingat ka kapag nagsasalita ka sa publiko. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo, huwag kang magsalita tungkol sa iba. Hindi mo ba alam ang tungkol sa sarili mong kalagayan? Talagang hindi mo kayang hawakan ang female lead role, hindi ka nga kwalipikado para sa secondary lead. Kaya ito ang pinakamahusay na magagawa mo ngayon. Sa tingin mo ba ganoon kadali ang pagtanggap sa female lead role? Siyempre, maganda kung magaling kang umarte. Kung hindi, magiging itim na batik ito sa iyong karera. Pinigilan ni Roxanne ang kanyang galit matapos siyang pag-alitan ng kanyang manager, ngunit lumambot ang kanyang ekspresyon nang makita ang dalawang gwapong lalaki na nakaupo sa malapit. Kahit sinong babaeng kasing edad niya ay matutuwa kung kasama niya ang mga gwapong lalaking ito sa iisang grupo. Lumapit si Roxanne at binati sila, "Kumusta? Ako si Roxanne Butchers. Tawagin niyo na lang akong Roxy. Kumusta? Ako si Nolan Xavier. Yurik Armstrong. Yurik, nabalitaan na kita dati. Nabalitaan kong ikaw ang pinakagwapo sa Film Academy, di ba? Ikinagagalak kitang makilala. Nolan, ikaw ang tumugtog ng bass sa bandang Joy, di ba? May kaibigan ako na gustong-gusto ka, sa tingin niya ay ang cute-cute mo. Hahaha, lagi naman akong tinatawag na cute. Bakit walang nagsabing astig ako? Beautiful Roxy, ang galing mo rin. Balita ko nakapasok ka sa Film Academy na may matataas na marka. Masarap kasama si Roxanne kapag hindi siya galit. Dahil sa pagdagdag ng masayahing si Roxanne sa tatlong kabataan, naging maayos ang kanilang pagsasama. Mukhang gagamitin ni Direktor Dan ang ating mga pambihirang mukha para suportahan ang pelikulang ito. Sabi ni Nolan. Sumimangot si Roxanne, natatakot ako na hindi ako magaling umarte. Kahit cross-dressing pa yan, babae pa rin siya at hinihiling nila sa akin na maakit ako sa isang babae. Ang hirap naman yan, kailangan ko pang umupo sa kandanggan niya sa eksena ngayon. Diyos ko, tumatayo na ang mga balahibo ko. Tumawa si Nolan at tumingin kay Yurik. Magpasalamat ka sa kalagayan mo. May iba na mas malala pa ang sitwasyon kaysa sayo. Tumanggo si Roxanne at tumawa kasama niya. Tama yan. Kailangan pa ni Yurik na magpanggap na hindi niya alam na lalaki yun at maging pala kaibigan sa kanya, pati pa umibig. Tumingin si Yurik sa kanila ng medyo masama ang mood. Habang masayang nagkukwentuhan, may lumapit na batang lalaki sa kanila. Medyo magulo ang itim niyang buhok, ang kanyang bangs ay bahagyang natatabunan ang mga mata. Nakasuot ng ripped jeans at itim na horse boots, at ang aura niya ay hindi kapanipaniwala. Ibinaba ni Daniel ang kanyang trabaho at binati siya agad nang makita. Bahagya namang napawi ang matalim na aura ng batang lalaki nang makita si Daniel. Maingat niyang pinakinggan ang sinabi ni Daniel at paminsan-minsan ay tumanggo. Dinalhan siya ng assistant ng direktor ng bote ng tubig at ngumiti siyang nagpapasalamat ng kunin ito. Normal lang ang itsura ng misteryosong lalaki habang kausap ang direktor, pero nang tumingin siya sa assistant na babae, nagbago ang kanyang aura. Mas mainit siya kaysa araw sa taglamig at mas banayad pa kaysa tubig sa tagsibol. Ang tamis ng tingin niya. Biglang tumakbo ang assistant, namumula ang mukha. Nang lumitaw ang taong iyon, biglang pinababa ni Roxanne ang boses niya. Nauuto siyang nagtanong, sino yun, sino ang taong kausap ng direktor? Karamihan ng tao, nandito na, pero darating lang ang secondary female lead ilang araw pa. Ngayon, ang female lead at ang secondary male lead ang dapat dumating, kaya siguro si Axel Coleman yun. Hula ni Nolan. Nakaalerto ang kanyang panloob na mga kutob. Hindi naman siya yung tipo ng lalaki na kinahuhumalingan agad ng mga babae. Masama na ang pagkakaroon ni Yurik bilang powerful male lead, at ngayon, ang secondary male lead pa lang, sobrang cool na rin. Kaya ba niyang mag-stand out sa pelikulang to? Si Axel Coleman. Nagbago rin ang ekspresyon ni Yurik at tumaas ang kanyang pakiramdam ng pagkaalerto. Siniyasat niya ang ilang leads noon at nakita niyang normal lang si Axel. Ano kaya ang nangyari? May nagkamali ba? Habang pinapakalma niya ang sarili, dinala ng direktor ang lalaki at naglakad patungo sa kanila. Pumalakpak si Daniel, senyales para lumapit sila.
Halika kayo rito, ipapakilala ko kayo. Tinutok ni Yurik ang sarili, hindi inaasahan na siya nga pala ang secondary male lead. Isa lang ang pwedeng maging top dog, pero nakuha ni Daniel na gumanap bilang secondary male lead ang lalaking ito. Ano kaya ang ibig sabihin niya rito? Bagaman kanina nakatingin pa si Roxanne kay Yurik, ngayon ay tila nakadikit na ang tingin niya sa lalaki, halatang nahulog sa kanyang ngiti kanina. Siya ang male lead natin, si Yurik Armstrong. Ito ang tertiary male lead, si Nolan Xavier, at ang batang babaeng ito ang gaganap bilang best friend ng female lead, si Roxanne Butchers, ipinakilala ni Daniel isa-isa. Pagkatapos, tiningnan niya ang tatlo ng matapat at inanunsyo, ang taong katabi ko ay ang female lead natin, si Luna Windsor. Kabanata 448. Ano? Nang akmang makikipagkamay na si Nolan sa inaakala niyang si Axel, natigilan siya nang marinig ang pagpapakilala ng direktor. Maingat niyang tinanong, Direktor, ano ang sinabi mo kanina lang? Naghihina lang sabi ni Roxanne, Direktor, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi ba't siya si Axel? Natawa si Daniel sa kanilang tatlo. Sino ang nagsabi niyan sa inyo? Muling pinagmasdan ni Yurik ang lalaki sa harap niya at napabuntong hininga, siya si Luna Windsor. Ang bidang babae, tanong muli ni Nolan. Direktor, sigurado ka ba? Huwag mo kaming lokohin. Ngumiti si Daniel at umiling. Luna, magpaliwanag ka sa kanila. Walang magawang tumingin si Luna sa direktor. Paano ko ipapaliwanag? 2 oras lang ang ginugol ko para tapusin ang paghahanda ko para dito. Hindi nakakatawa na hilingin sa kanya na magpalot ng damit pang babae para lang sa kanila ngayon. Walang masabi si Daniel. Paano siya naging bidang babae, at hindi naman siya kamukha ni Luna? Sige, baka may ilang mahahalagang katangian niya pero may mali. Direktor, nakahanap ka na ba ng lalaking gaganap bilang bidang babae? Tanong ni Roxanne. Bigla ring naisip ni Nolan at Yurik ang posibilidad na ito. Nainis si Daniel, ganyan na ba imagination ang mga bata ngayon? Hinawakan ni Luna ang noo niya at ngumiti ng walang magawa, saka inabot ang kamay ni Roxanne. Bumilis ang tibok ng puso ni Roxanne. Ikaw, datano ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Nolan sa sobrang lungkot. Paanong ang lakas ng loob ng lalaking ito na hawakan ang kamay ng isang babae ng ganoon na lang? Gumawa ka ng paraan, Direktor. Sa sumunod na sandali, inilagay ni Luna ang kamay ni Roxanne sa kanyang dibdib, saka nagtanong, ayos na ba? Boobs, sigaw ni Roxanne habang hinahawakan ang dibdib ni Luna. Babae talaga siya, ikaw talaga ang bidang babae. Kahit na may makapal na tela na nakabalot sa dibdib ni Luna, ramdam pa rin niya ang malambot na kurbo sa ilalim ng kanyang mga daliri. Pareho silang babae, kaya malamang naranasan na nila ang paghawak o paghipon ng ibang babae dati, kaya bakit ang awkward nito? Lalong nanlaki ang mga mata ni Nolan at namula ang kanyang mukha. Mukhang hindi rin komportable si Yurik. Ma'am, isa lang ang pwedeng maging top dog, maliban na lang kung may lalaki at babae. Nagiging makatwiran pa rin si Direktor Dan. Pinalo ni Daniel ang ulo ni Luna. Tama na, tumigil ka na sa kalokohan. Kumurap si Luna. Paano siya nagloliko? Ito ang pinakamabilis na paraan para patunayan ang sarili niya. Pasensya na, nahuli ako. Biglang may narinig silang hingal na boses sa likuran nila. Dumating na ang tunay na Axel Coleman. Gaya ng inaasahan, si Axel ay mukhang mas ordinaryo at tila maamo, malayo sa agresibong tipo, hindi tulad ni Luna. Ang kanyang pag-uugali mismo ay kayang nakawin ang puso ng lahat ng mga babae. Matapos makumpirma na babae nga siya, tumingin si Yurik kay Roxanne, na sa sobrang tuwa ay muntik na siyang mawalan ng malay. Naroon din ang assistant ng direktor na patuloy na sumisilip, kahit hindi pa rin siya komportable, mas maayos na ang pakiramdam niya kaysa kanina. Babae pa rin siya, kaya kahit gaano pa siya kagaling umarte bilang lalaki, umaarte pa rin siya. Hindi niya ito kailanman malalagpasan sa pagiging lalaki, kaya hindi naman gaanong nasira ang kumpiyansa nito. Pagdating ni Axel, nagpakilala silang muli. Mas introvert si Axel. Naupo siya ng mag-isa at binasa ang script pagkatapos makipag-usap ng kaunti sa lahat. Maya-maya pa ay natapos na ang pag-aayos para sa eksena. Sige, lahat, magsisimula na tayo. Luna, Roxy, humanda kayo. Pagpapalong ni Daniel. Ang unang eksena ay tungkol sa matalik na kaibigan ng bidang babae na pinagtaksilan ng isang gagong lalaki at kung paano siya inaalo ng bidang babae. Ang bidang babae ay nagngangalang Blair Sanford at kasalukuyan niyang ginagamit ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid na si Blake Sanford. Ang sikretong niyang ito ay tanging ang matalik niyang kaibigan na si Zia Callahan lamang ang nakakaalam. 3, 2, 1, aksyon. Nagsimula na ang shoot. Sa sofa sa sala, katatapos lang maligo ni Blair at nakasuot ng maluwag na pijama pang lalaki. Medyo magulo ang buhok niya at may kaunting singaw pa rin na lumalabas sa katawan niya dahil sa mainit na shower na katatapos lang niya. Kumuha siya ng isang bote ng tubig mula sa refrigerator at umupo sa sofa, binuksan ang TV. Sanay na siyang umarte bilang isang lalaki at walang pagkakaiba sa kilos ni Blair kumpara sa isang lalaki, maging ang paraan ng pag-inom niya ay talagang panlalaki at astig. Habang nanonood siya ng TV, biglang bumukas ang pinto. Kara-rating lang ni Zia. Binati siya ni Blair gaya ng dati, welcome back. Nalipat ang focus ng kamera kay Roxanne. Hindi tumangala si Zia at tahimik na umungol. Hindi talaga maganda ang mood niya.
Kahit hindi siya nagsalita, agad na napagtanto ni Blair na may mali, kaya kumunat ang noo niya. Anong problema? Dahan-daang naglakad si Zia patungo kay Blair nang walang sinasabi. Pagkalipas ng ilang segundo, bahagyang nanginig ang balikat ni Zia, pagkatapos ay nanginig ang buong katawan niya. Sa sumunod na sandali, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha sa lupa. Third camera, close up, utos ni Daniel habang nakatitig sa screen. Sina Yurick, Nolan, at Axel ay nakatutok sa kanilang dalawa. Nakayuko si Roxanne sa harap ni Luna. Hindi man lang niya ipinakita ang mukha niya, pero kitang-kita na sa galaw ng katawan niya kung gaano siya kalungkot ng mga sandaling iyon. Humanga si Nolan, tulad ng inaasahan sa nangungunang scorer. Kahanga-hanga. Gumalaw si Luna. Hindi pa rin umimik si Zia, pero naiintindihan ni Blair ang nangyari. Inaasahan na niya ito. Hinawakan niya ang kamay ni Zia at dahan-daang inalalayan itong umupo sa kandanggan nito, gamit ang daliri niya ay pinunasan ang mga luha ni Zia bago niya sinabi sa malungkot na tono, "Mahal ko. Huwag kang malungkot dahil lang sa isang lalaki. Binigyan ka ng nanay mo ng napakagandang jeans, hindi para sirain ng iba, kundi para ikaw ang manayre ng puso ng iba." Biglang naantig si Roxanne nang marinig niya ang linyang iyon dahil ipinaalala nito sa kanya ang pinakamalalim niyang peklat, na pinagaling ng kahinahunan ni Luna. Naalala niya ang kanyang dating kasintahan na nanloko sa kanya. Masakit niyang naalala kung paano pinili nitong makasama ang isang masikat na artista para lang umangat ang kanyang karera. Naalala niya ang paglalakad pauwi ng mag-isa sa gitna ng malakas na ulan ng gabing iyon. At dumalo pa siya sa isang training kinabukasan na may mataas na lagnat. Walang yamakap at umaliw sa kanya, at walang nagsabi sa kanya na, "Binigyan ka ng nanay mo ng napakagandang jeans, hindi para sirain ng iba, kundi para ikaw ang manayre ng puso ng iba." Kabanata 449. Biglang bumuhos ang mga luha ni Roxanne, kasabay ng paglabas ng lahat ng kanyang kinikimkim, habang tahimik siyang humahagulgol. Minsan, nakakatakot din pala ang alagaan at intindihin ng isang tao. Ilang babaeng staff ang napaiyak din. Malakas ang naging dating ng mga luha ni Roxanne. Marahang tinapik ni Luna ang kanyang likod at hinalo siya. Tahan na, kahit maganda ka pa rin kapag umiiyak, nadudurog naman ang puso ko." "Magaling, cut," sigaw ni Daniel, halatang nasisiyahan. Natapos ang unang eksena sa iisang take lamang, at kapwa sila nagpakitang gilas sa kanilang pag-arte. Bagamat nag-cut na si Daniel, hindi pa rin humihinto si Roxanne. Patuloy pa rin siyang umiiyak sa mga bisig ni Luna. Hindi siya itinulak palayo ni Luna at nagpatuloy lamang sa pag-alo, marahang hinahaplos ang kanyang ulo. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Daniel at titig na titig kay Luna. "Dahan-dahan ka naman sa baguhan." Nawalan ng masabi si Luna. Kasalanan na naman ba niya? Karaniwang nahahati sa dalawang uri ang mga aktor, ang mga batikan at ang mga performer. Ang mga tulad ni Yurick at Roxanne na nagtapos sa paaralan ng pelikula ay kadalasang kabilang sa mga performer. Samantala, ang mga batikan ay nangangailangan ng lika na talino at likas na husay, mga bagay na hindi natututunan sa pamamagitan ng lektura. Sa milyon-milyong tao, maaaring iilan lamang ang may ganitong uri ng talento. Si Luna ang perpektong halimbawa ng isang batikang aktor. Kapag umaarte siya, para bang nagiging ibang tao siya, umaabot sa nakamamanghang antas ang kanyang pagganap. Gayunman, bihira ang mga tulad ni Luna. Kung isasaalang-alang ang kakulangan nila sa karanasan, masasabi ng mahusay na rin ang naging performance ng mga baguhan. Kung ituturo ng direktor ang lahat ayon sa sarili niyang pamantayan, aabutin ng hindi bababa sa 1 o 2 taon bago matapos ang pelikula. Halimbawa, ang una niyang pelikula ay inabot ng 2 taon bago tuluyang makumplito. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga pelikula ay tinatapos na lamang sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, at may ilan pang natatapos ang shooting sa loob lang ng ilang araw. Wala nang handang gumugol ng ganoon kahabang panahon para gumawa ng pelikula. Handa na sana siya sa isang mahabang shooting period sa pagkakataong ito, ngunit mukhang maaari na niyang paikliin ng malaki ang itinakdang oras. Sa presensya ni Luna, para siyang may cheat machine. Nagagawa niyang hilahin ang emosyon ng mga kapwa niya aktor, mabilis silang pinapapasok sa tamang mood at naipapakita ang pinakamagaling nilang pagganap. Ang naging pagganap ni Roxanne kanina ay na-trigger ng pag-arte ni Luna. Ginamit niya ang sarili niyang mga karanasan at isinama iyon sa kanyang karakter, eksaktong paraan ng ginagawa ng isang batikang aktor. Naguluhan si Roxanne sa kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla na lang siyang nawalan ng kontrol sa sarili. Nang matauhan siya, marahan at matiisin siyang inaalo ni Luna. Basa ng kanyang mga luha ang balikat ni Luna. Agad na tumayo si Roxanne, puno ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na, pasensya na. Ayos lang. Ngumiti si Luna at muling tinapik ang kanyang ulo. Napakaganda ng naging pag-arte mo kanina. Namula si Roxanne. Sobrang init ng kanyang mukha na para bang pwede nang magluto ng itlog. Gusto na lang niyang lumubog sa lupa sa sobrang hiya. Sa di kalayuan, nanlaki ang kalmadong mga mata ni Axel, napakunot noo si Yurick na malalim ang iniisip, habang halatang iritado si Nolan. Sino nga ba ang nagsabing nakakasuya ang pagupo sa kandanggan ng isang babae? Mukha naman siyang sobrang komportable roon at parang ayaw na niyang bumaba. Ngayon na todo lamang si Roxanne sa isang babae, biglang nakaramdam ng kawalan ng halaga ang mga gwapong lalaking naroon. Lumapit si Roxanne sa kamera matapos siyang purihin ni Luna. "Director, pwede ko po bang makita ang footage kanina?" "Sige," pumayag si Daniel.
Pinanood ni Roxanne ang footage ng ilang beses, at namula ang kanyang mga mata sa gulat. Grabe, ang galing ko palang umaarte. Bukod sa sobrang tuwa sa kanyang pagganap, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang pinaupo siya ni Luna sa kandanggen. Napakasarap ng pakiramdam, lalo na nang hawakan siya ni Luna sa kamay at hilahin pababa. Lumapit si Nolan at tiningnan din ang footage. May ilang staff pa nga na umiyak kasama mo kanina. Talagang karapat-dapat sa top scorer. Naipasok mo agad ang first shot. Biglang tumaas ang pressure sa lahat matapos makita ang kahangahangang pagganap ni Roxanne. Dahil baguhan silang lahat, madali silang nagkukumpare sa isa't isa. Nagsimula na ang kompetisyon sa pagitan nila. Umiling si Roxanne. Akala ko pa naman ay may tiwala ako sa sarili kong pag-arte pero sa tingin ko ay hindi ko kayang umarte ng ganito kagaling ng mag-isa. Dahil kay Senior Luna ito. Ang eksena kasama siya, para itong mahika. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko kanina, parang may mga kamay na maingat na ginagabayan ako sa mas mataas na antas, dahan-dahan at matiisin. Ramdam ko na tinutulungan niya akong makapasok sa karakter. Kinamot ni Nolan ang kanyang ulo, halatang may pag-aalinlangan. Hindi mo ba ito masyadong pinapalaki? Nakita ko na siya sa Land Under Heaven. Sumasang-ayon ako na magaling siya, pero marami ring magagaling na aktor sa industriya. Tiningnan ni Yurik ang footage. Pinuri niya ang kahangahangang pagganap ni Roxanne, pero medyo pinalaki ng dalaga ang kanyang paglalarawan. May kaunting kalamangan lang ang babaeng ito sa hitsura at mahusay siyang gumaganap bilang lalaki. Iwinagayway ni Roxanne ang kanyang mga kamay. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti, maiintindihan niyo rin. Ang bait niya talaga, sobrang komportable ang pag-arte kasama siya. Sayang, wala akong eksena kasama ang female lead ngayon, bulong ni Nolan. Matapos pakinggan si Roxanne, gusto rin niyang maranasan ang espesyal na talento ni Luna. Pagkatapos nito, magkakaroon naman ng eksena sina Yurik at Axel kasama si Luna. Matapos ang unang eksena, pumunta si Luna sa kanyang dressing room upang maghanda para sa susunod niyang eksena, kailangan din niyang magbago ng kaunting makeup. Inihanda na ng makeup artist na si Ian Matthew ang lahat ng kailangan niyang outfits. Nang makita niyang pumasok si Luna, ibinaba niya ang mga hanger at lumapit sa kanya. Tapos na ba ang unang eksena? Ang bilis naman. Ma'am, tapos na. Kailangan na naman kitang istorbohin, Miss Yen. Ayos lang yan, umupo ka muna at magpahinga. Iniabot ni Yen ang upuan kay Luna at binigyan siya ng inumin, bago niya inihanda ang kanyang mga makeup tools. Sa susunod na eksena, dadalo ang male at female lead sa isang banquet. Formal ang setting, ngunit hindi komplikado ang eksena, magkikita ang lalaki at ang babaeng nakasuot ng panlalaki, at magkakaroon ng kahangahangang pagganap ng magkasama. Matapos ang makeup, iniabot ni Yen kay Luna ang mga inihandang outfits. Medyo mahirap isuot to, sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Sige. Okay ba ang size? Tanong ni Yen sa labas ng fitting room makalipas ang ilang sandali. Oo, nang masagot niya ito, binuksan ang fitting room at lumabas si Luna, nakasuot na ng bagong outfit, eksaktong sa harapan ni Yen. Kabanata 450. Naka-English style 3-piece white tuxedo si Luna, may asol na striped tie at silver pocket watch na nakasabit sa dibdib. Biglang parabang nakatayo sa harap ni Yen ang isang binatang mula sa maharlikang pamilya. Maria, maaari bang tulungan kita ng konti, nabigla si Yen, na parang natatakot na masira ang magandang tanawin na iyon. Salamat, Miss Yen. Tumanggo si Luna at iniunat ang kanyang mga braso, para bang yayakapin ang isang tao. Namula ng bahagya si Yen at inabot ang kanyang mga kamay sa kwelyo ni Luna habang inaayos ang tie at mga accessories na suot nito. Biglang pumasok ang isang tao ng mabilis at hamarang kay Yen mula kay Luna. Habang sinusubukang maging magalang ang tono, halatang hindi siya masaya. Miss Yen, ako na ang bahala dito. Pumunta si Lottie kanina para bumili ng merienda para sa crew, at ngayon ay bumalik siya at nakita ang isang tao na parang pinipilit akitin ang kanyang master. Hindi na matiis ni Lottie. Halos may plano na ang makeup artist na ito kanina pa habang inaayos ang makeup ni Luna. Ako ang exclusive makeup artist ni Luna, responsibilidad ko ito, dahan-dahan na sinabi ni Yen. Mas matanda siya kaya kailangan niyang ipakita ang mas mature at superior na aura. Ang trabaho ng makeup artist ay mag-makeup lang. Ako na ang bahala sa kanyang outfit. Siyempre, ang outfit niya ay sakop din ng aking responsibilidad. Ang hitsura niya ay responsibilidad ko din. Kahit assistant ka niya, dapat hayaan mo na lang sa mga profesional ang gawaing ito. Hey, pero, halatang natatalo si Lottie, tumingin siya kay Luna. Parang paparating ang isang digmaan. Hinawakan ni Luna ang balikat ni Yen at pinaupo ito sa isang kalapit na upuan. Sigurado akong pagod ka na, Miss Yen. Magpahinga ka muna ng kaunti at hayaang si Lottie ang humawak sa maliliit na bagay. Pakigabayan mo siya kung magkakamali man. Pareho silang kontento ngayon. Masayang pinalitan ni Lottie ang pwesto ni Yen at tuwang-tuwa siya na ipinagtanggol siya ni Luna. Dinalhan ni Luna si Yen ng isang baso ng tubig. Ramdam ni Yen ang tiwala at pag-aalaga ni Luna, kaya masaya siyang naupo sa upuan. Medyo baluktot pa ang tie at bahagyang gusot rin sa likod. Habulin mo ito mamaya at paplantsahin ko ito agad. Medyo na-excite si Yen nang maalala ang nangyari kaninang umaga. Nang una niyang makita si Luna, mula sa kanyang profesional na pananaw, inisip niyang kayang lokohin ni Luna ang iba kahit na magbihis siya bilang lalaki dahil sa halos perpektong hugis ng kanyang mukha. Ngunit tuluyan siyang namangha nang makita niyang lumabas si Luna mula sa fitting room. Siya mismo ang gumawa ng makeup ni Luna.
Pareho pa rin si Luna pagkatapos ng pagbabago, ngunit ang kabuuang imahe niya ay ganap na nagbago. Biglang naging playboy ang isang nakamamanghang ganda. Noong una, inaasahan niya na hindi naman magiging kakaiba kung umaarte si Luna bilang isang lalaki pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kaganda. Ngayon, nakatayo lang si Luna roon ng tahimik, hinahayaan si Lottie na ayusan siya, na may bahagyang aura ng napakagandang tamad na kaakit-akit. Pagkatapos makumplito ni Luna ang lahat, hawak ni Yen ang kanyang baso at nakatitig lang kay Luna ng walang imak. Lumakad ng ilang hakbang palayo si Lottie mula kay Luna at nagpahayag, magkaroon tayo ng sandaling katahimikan para sa lahat ng male character sa pelikula, Miss Luna, ay nako. Mr. Lu, bakit ngayon ko lang napansin na ang angas mo pala sa male outfit? Itinaas ni Luna ang kanyang mga kilay na parabang nagtatanong. Hindi ba bagay sa akin ang kahit anong suot ko? Mr. Lu, please, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Tinatakpan ni Lottie ang kanyang dibdib na parang inaakit. Ngumiti si Luna at tumingin sa salamin, sa kanya nakita si Yen sa refleksyon. Salamat, Miss Yen, perpekto ang makeup. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Walang anuman, maganda ang iyong balat at ang iyong mga mukha ay walang kapintasan. Napakaganda nito kaya hindi ko na kinailangang gumawa ng masyadong bagay tungkol dito. Mula sa kanyang profesional na karanasan, sa isang iglap lang, agad niyang nalaman na si Luna ay isang purong natural na babae at hindi pa kailanman sumailalim sa operasyon. Bukod dito, hindi ba kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa pag-arte? Isa siyang tunay na magandang babae, ngunit wala naman siyang problema sa pag-arte bilang isang lalaki. Ang mas kahanga-hanga pa ay tila hindi naman talaga umaarte si Luna. Tila bahagi na ito ng kanyang natural na sarili, ang casual at malandi niyang aura ay nagmumula sa loob niya. Sa labas, tapos na si Yurik sa pagpapalit ng damit, may sarili din siyang makeup artist na halos kasing galing ni Yen. Pagkatapos maglagay ng makeup, mas lalong naging kaakit-akit ang natatanging mukha ni Yurik na parabang may kinalaman ng Diyos sa kanyang makeup. Grabe, ang astig ni Yurik sa formal na suit. Lalaking lalaki, bulalas ni Roxanne sa tuwa. Tumingin din ang mga staff at iba pang aktor. Wow, ang gwapo naman ng lalaking to. Siya ba ang male lead? Oo, narinig ko, siya raw ang trump card ng Speedy Multimedia. Halos kasing liwanag ng kinabukasan ni Dave. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya pinili ni Director Dan. Nakatayo si Nolan sa sulok. Para sa isang taong binyansagang, cute, kinamumuhian niya ang mga lalaking mas gwapo o mas lalaki kaysa sa kanya. Pero hindi niya kasalanan kung bakit siya ganito ka-cute. Tahimik siyang lumapit kay Axel na mas malala pa ang pinagdadaanan kaysa sa kanya. Namumukod-tangi pa rin siya, kakaiba ang pagiging cute niya. Pero, si Axel, hindi naman siya pangit, sadyang normal lang siya, walang pinagkaiba sa isang lalaking kasama niya sa karaniwang grupo. Paano sila makakahanap ng isang taong kasing normal niya para gumanap bilang secondary male lead? Gayunpaman, matapos makita ang pagganap ni Luna ngayon lang, maingat siyang tinasa ang paghatol ni Director Dan. Kailangan kong aminin na ang gwapo talaga ni Yurik. Hindi nakakapagtaka na kinuha siya ng kumpanya niya para maging pangalawang Dave Thompson, may mga taong sadyang ginawa para mapunta sa industriyang ito, ang buhay ng main character. Umiling si Nolan at bumantong hininga na may balak na makakuha ng pagsang-ayon mula kay Axel. Samando si Axel sa haligi ng pasilyo at tumingin kay Yurik, hindi nagabalang magbigay ng reaksyon. Sumulyap si Daniel kay Yurik nang may kasiyahan ngunit may kaunting pag-aalala sa mga mata nito. Kumaway siya at sinabihan si Yurik na magsalita. Bagamat kakaunti lang ang mga linya at walang gaanong nangyayari sa eksenang ito, medyo mahirap pa din.